Hello Kathden fans! Nagkita nga ba si Daniel Padilla at saka si Kath sa Station ID shoot mga kasombreros? Yan at marami pang ibang items mga kasombreros. So, pero unahin ko muna itong post ni Sir Alden mga kasombreros, no? Ito po ay mga questions na po pwedeng tinatanong ng mga tao, no? Kung ano yung pagkakaiba na mga tickets dun sa fan meet niya sa December 13 sa Santa Rosa, Laguna mga kasombreros ng multipurpose complex. Kasi di ba may diamond, may platinum, may VIP, may lower box, may upper box. So ito po yung yung fan benefits mga kasombreros na po pwedeng gawin ng kumuha ng diamond na ticket. Meron silang special photo op, no? High touch, no, hindi ko gaano alam tong high touch mga kasombreros. Sign poster na magkakaroon din sila mga kasombreros. Sound check, tapos limited signed Polaroid, tapos ARXV eco bag. So magkakaroon pa sila ng eco bag mga kasombreros, no? Baka ito yung no? Kasi 'di ba karoon ng ng campaign si Ma'am Catherine sa IV Clinic mga kasombreros. So baka bumili siya Sir Alden ng eco bag na yun mga kasombreros, no? Kasi para rin yun sa foundation no? Parang magpapagawa ng classroom si Ma'am Catherine, di ba? At saka ang IV Clinic mga kasombreros sa campaign nila kapag bumili ka ng mga eco bags na yun mga kasombreros. Baka dito bumili si Sir Alden o dinamihan niya mga kasombreros. Ano ko lang naman, perception ko lang naman, no? Pero hindi naman sigurado mga kasombreros. Pero malay natin, di ba? Kasi nagtutulungan naman ang dalawang to mga kasombreros in secret. Tapos, ARXV official poster. Magkakaroon din po kapag nasa Diamond ka. Photo card. So, yun po yung mga, tawag dito, yung mga, may raffle pa pala. Limited signed Polaroid. May pa-raffles na 10. So, yun siya, no, sa Diamond na ticket mga kasombreros. Tapos sa Platinum naman ay lahat meron maliban lamang sa special photo. So yun siya mga kasombreros. Tapos sa VIP, lahat meron maliban sa 3. Yung first 3, yung special photo, high touch at saka sign poster. So bibilisan ko na lang. Tapos sa lower box naman, 3 lang yung pwede mong ma-avail or benefits. Yung ARXV eco bag, tapos ARXV special post, official poster, tapos photo card. Tapos sa upper box naman, 2 lang ang pwede mong ma-benefit, no? Yung ARXV official poster at saka photo card. So yun po yung yung kasagutan sa mga tanong ng mga fans mga kasombreros, na kung saan ay baka kayo rin po ay nagtatanong po mga kasombreros, no? So ayun po, so Diamond, mahal-mahal nga lang siya of course, no? Kasi nga Diamond. And then ito, next item natin mga kasombreros, si Ma'am Catherine, merong pinost ng isang admin, may bagong endorsement yata siya, no? Nag-shoot siya mga kasombreros, nakakulay dilaw, si attorney mga kasombreros dito kasama ang mga crew, no? Or nag-shoot mga kasombreros. Pero palagay ko ito, Magic Sarap, no? Na kanyang brand endorsement mga kasombreros kasi kulay dilaw Kulay dilaw naman yung brand na yung color theme ng Magic Sarap mga kasombreros. So kahapon daw ito, so hindi ko na kasama kahapon, nung Friday ito mga kasombreros or Saturday, no? Yun siya mga kasombreros. Pero alam ko matagal na ito, pero sabi dito ng Catherine Blue Hearts ay yesterday no, na shooting mga kasombreros. So baka nga ito ay bago na naman na endorsement video ni Catherine for Magic Sarap mga kasombreros. And then ito, next item natin mga kasombreros, ang ang Alden Troopers Art nagse-celebrate ng kanilang anniversary. Ito yung picture mga kasombreros during Hello Love Again, na kung saan ay nag-mall tours na Joy and Ethan mga kasombreros. So naka siya dito parang light blue. So ito yung mga mga bumubuo ng Alden Troopers Art mga kasombreros. Naku, ang cute nila nanay, no? talagang ang lalambing ng mga nanay na ito mga kasombreros. So ang cute lang nilang tingnan. So 1 year ago, no, November 17 yung kanilang
tawag dito. Kasi 3 araw yung mall tours nila Sir Alden. November 16. November 16 kasi 3 araw yung kanilang mall tours mga kasembreros. Last nga sa Dubai mga kasembreros. And then ito, next item natin. So nag-post din si Sir Alden, no? Nitong si Sir RV Matibag pala, pero pinost din ni Sir Alden. Nagpapasalamat sa kanyang glam team, no? Si RV Matibag, no? Nagpapasalamat siya kasi siya yung pinaka nag-glam kay Sir Alden dun sa may Trenta Sparkle nila na concert. So styled by Studio 24C, Maita Bailo, Melville C, Alvin Navarro, Zia De La Rosa, Chelsea Estrada, Pat Pleno, Leysam Sanshanko, Tenten Mendoza, Sparkle Jimmy Artist Center, Jimmy Network, Shelly Condi. So yun yung mga nakatag dito mga kasembreros. So ang dami nila pala, no? Akala ko 3 ganun na mga tawag dito na part ng kanyang glam team mga kasembreros. Parang alam Ma'am Catherine din pala, sobrang dami. And then ito, so okay, isingit ko na ito itong kay Sir Daniel Padilla daw na nagkita sila ni Ma'am Catherine sa ABS-CBN Christmas ID mga kasembreros na shooting. Tapos ang picture dito ay correct me if I'm wrong, edited ang picture nito mga kasembreros, no? Sabi niya dito ay may Kathniel Hart, no? Totoo nga yung balibalita na nagkita talaga yung dalawa sa ABS-CBN Christmas Station shoot. At may picture pa together. Kathniel, pinasaya niyo ang puso namin mga KNs. Pero correct me if I'm wrong, kung nakita man sila mga kasembreros, and nag-iisang photo, nag-iisang picture kasi ito eh. So kung nakita man sila as friends na yun mga kasus, kasi naka-move on na naman na sila. Pero to the point na magkakaroon ng may Kayla Estrada na si Sir Daniel Padilla. So they're both happy, kung kaya wag na tayo maging kontrabida sa kanilang pagmamahalan mga kasembreros. So pero ito ay kasi kung may video ito, kung nagpa-picture, malamang sa malamang may video ito mga kasus, kasi marami rin ang Kathniel fans eh. So hindi pwedeng hindi sila mabivideohan mga kasembreros. Unlike kay James Reid na meron talaga silang video na magkasama. Pero ito kay Sir Daniel Padilla, picture lang talaga. So pwedeng na-edit ito mga kasembreros. So ngayon talagang high-tech na, no? Yung mga tao talaga naghanap ng paraan para magmukhang totoo mga kasembreros. Especially kapag picture lang siya mga kasembreros. Kung kaya ako ay hindi ako naniniwala dito no, sa picture na ito na nagkita sila. Si Sir James Reid, oo. Pero siya ay 50-50 mga kasembreros. And then ito, so si Mami Min nag-post, no, ng kanyang suporta ulit kaya kina Ma'am Angelica Panganiban at Zanjo Marudo mga kasembreros, with Attorney Joji of course, no, na part ng production ng movie nila na Anne Mary. So sabi ni attorney dito or ni Mami Min ay catch Angelica Panganiban and Zanjo Marudo's powerful performances as Celine and Ivan and Anne Mary. So sa December 25 in cinemas mga kasembreros, no, sa sinihan. So Metro Manila Film Festival mga kasembreros, ito na entry. Tapos so 51 na pala, no, na Metro Manila Film Festival ito mga kasembreros, sobrang tagal na pala. Tapos may picture dito ni Ma'am Angelica at saka ni Zanjo, naka-yellow yung isa, si Ma'am Angelica, tapos naka-red. Tapos si Zanjo naman ay naka-blue na, no, tapos may black din siya mga kasembreros, red and black, yellow and blue, parang denim, hindi ko alam pa, parang jacket lang siya mga kasembreros, pero ang ganda, no, ang ganda. So kayo po kung gusto niyo pong panoorin ang dito ang pelikulang Anne Mary mga kasembreros sa December 25, na kung saan ay magiging parte ng Metro Manila Film Festival mga kasembreros. And then ito, last item natin mga kasembreros. So marami ang nagtatanong kung paano pupunta doon sa may sa may Santa Rosa Laguna Multipurpose Complex, na kung saan ay dito gaganapin mga kasembreros ang fan meet ni Sir Alden sa December 13, 2025. So i-Google Map niyo na lang mga kasembreros, kasi nag-post din Sir Alden dito, no, kung paano pumunta doon. Madadaanan niyo yung sa SLEX. So depende kasi ito kung saan kayo manggagaling eh. So kung manggagaling kayo sa sa south or sa north mga kasembreros,
or sa east or sa west. So, mag-iiba siya ng ruta. Pero most likely, dadaan talaga kayo ng South Luzon Expressway or SLEX mga kasambreros. Tapos, city naman ang Santa Rosa, Laguna. So, pag nandun na kayo, ay madali na lang yan mga kasambreros, no? Na makita. So, mag-Google Map na lang kayo at saka Waze mga kasambreros. So, pag ganito, kailangan maaga ka mga kasambreros kasi pag hindi ka maaga tapos maligaw-ligaw ka, ay baka malate ka na talaga mga kasambreros sa fan meet na event. So, yun. Kailangan maaga tayo. Early bird catches the early worm mga kasambreros. So, as the saying goes. Alright, so yun lang siya sa ating calendar items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 17, 2025. Monday na po, balik trabaho na naman ang ating mga trabahante, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God and isang pinagpalang Monday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title natin ay Kailangan pa ng Guro or Kailangan ng Guro. Hebrews 5 verse 12, For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Ito mga kasambreros ay si Apostol Pablo. He was talking or referring to some teachers, yung mga nagtuturo na ng salita ng Panginoon mga kasambreros sa mga mananampalataya, no, na mga Hebrews, mga kasambreros. So, yung tinutukoy niya dito na milk at saka solid food, mga kasambreros, yung, kasi may uri ng pagtuturo may mga pagtuturo na basic, may pagtuturo na malaliman na talaga, di ba sa school natin, ganun So, pag una pa lang ay mga basic na instructions muna, basic principles, bago gawin ng isang thesis, for example, or isang research paper. So, ganun na parang since dito si Apostol Pablo ay sinabihan niya yung mga Hebrews, mga kasambreros na kahit kayo nagtuturo na, kunwari tayo ay mga nanay at saka mga tatay, no, haligi sa tahanan, or someone na nagtuturo ng salita ng Panginoon at saka Bible sa ating tahanan or sa church, for example, ay para sa atin po ito. So, yung tinuturo niya Apostol Pablo dito, na bagaman mga teachers na sila, nagtuturo na sila. So, hindi naman ibig sabihin na guro talaga by profession, mga kasambreros. So, anyone can be a teacher, mga kasambreros, as long as may knowledge at saka itinalaga talaga siya ng Panginoon. Tinawag siya ba na magturo, mga kasambreros, ng Biblia, ng salita ng Panginoon or ng Gospel. So, kagaya sa akin, hindi na ako teacher, no? Pero ako po ay tinawag ng Panginoon na magturo, no? Bilang tayo po ay biniyaan niya ng kaalaman or ng wisdom sa pag-explain, no? At pagtuturo ng kanyang salita, mga kasambreros. Hindi lamang po dito sa ating channel, sa YouTube, at maging sa ating Facebook, sa ating TikTok, at sa aking pamilya, lalong-lalo na po, mga kasambreros. So, hindi po namin tinatapos ang araw na hindi po kami nag-Bible study ni nanay, ng aming pamilya, mga kasambreros. So, kahit na yung aking yung special child ko na kapatid ay talagang binabasahan ko siya ng Biblia, mga kasambreros. And nag-amen naman siya. Sumasagot naman siya, mga kasambreros, no? Pag sinabing anong sagot, amen. So, gumagano naman siya, mga kasambreros, kahit na special child siya, no? So, ganun ka-powerful ang salita ng Panginoon. So, dito ay pag sinabing milk, ito pa yung basic instruction. Okay? Metaphor ito na ginagamit, mga kasambreros, sa pagtuturo na kung saan ay ang isang bata, di ba? So, kailangan milk pa, kailangan gatas pa yung i-intake nila, mga kasambreros, sa kanilang katawan because hindi pa nila madidigest yung mga solid food. So, yung mga solid food naman na tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay metaphor po na mga malalim at saka may talim na ba na turo, mga kasambreros. Ibig sabihin ay yung instruction ay may kalakip ng disiplina. Kasi nga ay malalim na sila sa Panginoon, no? Kumaga pa matagal na silang mananampalataya, matagal na silang mga Kristiyano, mga kasambreros, but still, kahit na teacher sila, ay kailangan pa rin nila ng guro na someone na magtuturo sa kanila, mga kasambreros. So sa buhay natin, ganun, no? Kahit gaano tayo kagaling sa ating field, sa ating trabaho, sa ating ginagawa araw-araw, minsan kahit na 20 years na tayo nagluluto, may mga pumapalya pa rin sa kusina, no? Yung nanay natin, asawa natin, kapatid, no? Kapag minsan nagluluto,
mait, minsan masobrahan ng minsan nasobrahan ng asin, minsan nasobrahan ng so may mga ganun. So kahit sa anong no sa kahit 40 na magsasaka, may makati, may mga bagyo, may baha, talagang you cannot control it, no? Si Lord lamang. So ito yung ibig sabihin natin na ako, no, kahit nagtuturo ako mga kasembreros, I also listen to other Christians, no, sa TikTok, sa church, no, mga kaso, so ganun po siya. So hindi ibig sabihin na teachers ka na nagtuturo ka ng salita ng Panginoon, hindi mo ka na kailangan turuan or makinig ng mga testimonies, no, ng amazingness na gawa ng Panginoon sa ibang individual, sa ibang Kristiyano. So ganun po ka-powerful na He can even use, no, yung mga maliliit na bata ng kanyang amazing na may mga times nga doon, di ba? Nung sa earthquake na mga moments, nung lumilindog sa Pilipinas, may mga bata na talagang dumuluhod dun sa harapan ng building para manalangin, no? Talagang nakaload sila, nagpatira pa mga kasembrero. So, hindi lamang dito, no? Hindi lamang yan mga kasembrero. Marami pang mga amazing works ang ating Panginoon mga kasembrero. So, kailangan ng guro. So, lahat tayo, kahit na matagal na tayo sa ating ginagawa sa araw-araw, ay kailangan pa natin ng someone na mag-remind sa atin, kailangan magturo sa atin, kailangan mag-instruct sa atin, kailangan magpaalala sa atin na ganito dapat, ganito dapat, ganito dapat. So, yan po yung sasabi natin na we're just human beings, so we must depend and have faith at magtiwala, no, sa ating Diyos na perpekto. This verse from Hebrews emphasizes the importance of continuous spiritual growth and development. So, spiritual growth at development mga kasembreros. Hindi man siya physical growth but spiritual growth. Ibig sabihin, salita ng Panginoon. We talk about or we refer about yung salita ng Panginoon dito because it deals with spiritual growth. Walang mangyayari sa ating spiritual life or spiritual being mga kaso. Kasi tayo, compose tayo ng tatlo. We have physical, we have spiritual, we have soul mga kaso or kaluluwa. So, ang kaluluwa, ito po yung haharap sa judgment na kumapa ng Panginoon mga kasos kapag tayo ay namatay. Yung spirit, ito yung connection natin sa Panginoon mga kasumberos. Yung physical body natin, ito yung ating nahawakan, ito yung tangible mga kasumberos. So yun po siya. So it highlights the notion that as believers, we should not remain stagnant in our faith but should actively strive to deepen our understanding of spiritual concepts and mature in our relationship with God. So hindi dapat siya stagnant. Ibig sabihin ng stagnant, naka-steady lang, no? Kagaya na isang fish pond na hindi umaagos, yung ilog na hindi umaagos. So pag hindi siya maagos, hindi na siya fish pond, no? Maaring lake na lang siya or lawa mga kasimberos kasi hindi siya dumadaloy or umaagos. So ang isang area o isang kunwari, may isang pond na natubigan tapos hindi siya dumadaloy mga kasimberos or hindi siya umaagos. So, ang tendency dyan ay kahit na yung mga tubig sa kung saan na hindi umaagos, particularly yung mga iniitlugan sila ng mga lamok, pinamamahayan at saka dyan nabubuhay ang lamok mga kasimberos, which is dangerous. Same goes sa ating spiritual life. Kapag ang ating spiritual life ay stagnant, hindi siya, wala ka ng time sa Biblia, wala kang time sa panalangin, wala ka ng time sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. So, doon siya nasa stuck, naiipon lang siya at saka hindi dumadaloy. Yung blessing na naangkin mo na malaki, hindi mo binibigay sa iba. So yung blessing, yung pagpapala, hindi siya dumadaloy sa iba. So kung kaya ay hindi ka lumalago sa yung spiritual life mga kasemberos or spiritual journey. The reference to moving beyond the basics suggests that there is a foundational level of knowledge and understanding that serves as a starting point of our faith or for our faith journey. However, it also implies that we should not stay content with just the basics, but should seek to progress to a deeper level of comprehension and wisdom. So, ito yung sabi natin kanina na milk, no, di ba? Ano pa lang siya, gatas pa lang. Kasi nga sa baby gatas. So, ibig sabihin, basic instructions pa lang. So, bago yung thesis, bago yung mas malalim na pag-aaral, di ba, sa high school, sa college, and sa elementary, no, talaga ating pag-aaral din nagsisimula sa elementary, ibig sabihin sa pinaka-basic. Hindi tayo nag-aaral na kunwari dapat kindergarten ka pa lang, nilagay ka na sa college. So hindi dapat ganoon mga kasos, no? So yun po isang example na merong ladder ba, merong tuloy-tuloy na growth mga kasombrero sa ating learning.
So, kung pa, elementary ka pa lang, no, tayo 7 years old ka pa lang, for example, hindi ka pwedeng ilagay sa first year college. So, ganun mga kasumbre. So, kailangan continuous siya at saka gradual ba, no? May footsteps, merong ladder na dapat step 1, step 2, step 3 mga kasambreros. So, ganun din dapat yung ating spiritual life. Dapat meron tayong growth mga kasambreros. Kasi, ang isang mananampalataya, kung hindi siya lumalago mga kasambreros, ibig sabihin, stagnant na, no? Parang nawawala na yung sense of purpose, nawawala na yung apoy, nawawala na yung pag-ibig sa Panginoon at sa tao, mga kasambreros. We as individuals on a spiritual path, must constantly challenge ourselves to grow and learn more about our faith. So, challenge siya, dapat meron siyang continuous process. This verse encourages us to reflect on our current level of spiritual maturity and to take steps towards advancing to a higher level. It prompts us to ask ourselves questions such as, how can I deepen my understanding of God's Word? So, paano nga ba, no? So, ito yung final thought natin mga kasmiros na paano nga ba tayo lalago, no? Kagaya ng isang estudyante na kunwari ay nasa grade 8, dito kunwari na-stuck siya sa isang level. Kunwari, grade 2 siya, or grade 3, or grade 4, grade 5. So, forever, 3 taon na siya, grade 5 pa rin. So, may mali, no? Kunwari, high school ka, grade 8. So, 3 taon ka na sa grade 8, hindi ka pa rin nakakaalis. So, may mali. So, ganun din po sa ating spiritual journey, mga kasambreros, or sa ating spiritual life. Dapat araw-araw mayroon tayong natututunan. So, kahit ako, no? Pag nakikinig ako ng mga testimonies and the words from simple people, na masabi mo na may mga professional naman talaga, no? May mga doktor nga na, may attorney nga, no? Na mga Kristiyano, mga kasambreros na pinagpapala ni Lord sa positions. So, pag nakikinig ka, you learn something. So, that's part of your spiritual growth, mga kasambreros. So, ganun po siya, which is exciting actually, no? Kapag tayo po ay natututo at saka may natututunan araw-araw. Kasi magagamit din natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kasambreros, bilang tayo po ay hindi po perfectong nilalang sa mundong ito. Only God is perfect. Alright? So, kung kaya we need someone talaga na magturo sa atin, mag-remind sa atin. So, not necessarily na mga teachers talaga yung magturo sa atin, no? Or mga pastors, or mga bishops ba dyan. So, hindi naman kailangan ganun, mga kasambreros. So, yung mga magulang natin, ginagamit din sila bilang mga teachers, no? At reminder sa atin. Yung ating mga kapatid, mga kuya, ate, guardians, so, yung mga kaibigan natin, for example, na mga Kristiyano din, mga kapatiran sa church. So, yun, no? Ginagamit din sila na magtuturo sa atin, mga kasambreros. So, yun po. Alright, so yun lang sa ating Word of God, ha? No, po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and the heart na ready to accept correction and teachings and learnings, no, growth and development sa ating spiritual journey. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasunod, paalam po.